Pipirmahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa mga kontratista at opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ang Bureau of Customs plano namang silipin ang 80 sasakyan na pagmamay-ari umano ng pamilya Diskaya. Si Margot Gonzalez magbabalita. Humiling ang DPWH sa Justice Department na makapagpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa mga kontratista at mga opisyal ng DPWH kaugnay ng investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects. Agad itong sinang-ayunan ni Justice Secretary Boying Remulla at sinabing nakatakda na niyang pirmahan ng order. Kasama sa listahan ang 26 na pangalan, kabilang mag-asawang Diskaya ng Alpha and Omega. Gayon din ang St. Timothy Construction, Wawa Builders, Sunwest Incorporated at 11 pang kontratista. Mula naman sa hanin ng DPWH, kabilang sa request ng ILBO ang ilang OIC at District Engineer. Ayon kay Remulla, posibleng tumakas ng bansa mga ito. Bakit importante din sa inyo na mabigyan sila ng ILBO sa investigasyon ito? Kasi ang tendency ng tao tumakas talaga. At the earliest opportunity, tatakas yan. Inatasan na rin ni Remulla ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay sa issue sa flood control projects. We will mobilize the NBI for that. Kanina kinausap ko yung isang NBI agent, pinapunta ko rito. Kasi gusto kong mag-form ng NBI ng isang grupo that will take it. Will do this, yung investigation, yung backup ng DOJ. Si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ay nayuna ng pagpapalabas ng ILBO ng malaking bagay daw sa investigasyon. Ayon dito, iniimbestigahan at hahanapin daw nila ang 80 sasakyan ng mga Diskaya na nabunyag sa Senado. 12 sa mga sasakyan ng mga Diskaya kasalukuyan ng kontrolado ng Customs at bantay sarado na ng iba pang ahensya ng gobyerno matapos ang kanilang ginawang search operation. Sisilipin ng BOC kung may nalabag ang mga ito sa Customs Law. Kontrolado na ng BOC yung garahe po na yan. Binabantayan po yan ng BOC, ng Philippine Coast Guard, ng Highway Patrol Group sa ilalim ni Colonel Hans Marantan at nandyan din po ang local Pasig Police. Kung mahirapan po bumiyahe po yung mga pinag-iinala po natin at yung nasa watchlist sila or lookout bulletin, at least malalaman natin kung sakasakaling magkaroon po ng finality investigation, alam po natin nasaan sila. Importante po yan upang mas madali nating mapanagot yung mga nagkasala sa batas. Ang Senate Blue Ribbon nagpadala din ng request sa DOJ para sa nasabing ILBO. Ayon naman kay Senate Minority Floor Leader Tito Soto III, posible ring hindi lang ILBO kundi whole departure order ang hilingan nila laban sa mga kontratistang patuloy na hindi sumisipot sa pagdinig. Makakatulong yan sapagkat paano kung layasan tayo ng mga yun? Nagpunta sa abroad, ang daing pera ng mga yun. Di ba? Kayang-kaya nun, mamuhay sa abroad. O paano yun? Wala na tayong hahabulin, wala na tayong tatanungin. Tsaka sinabi mo na kanina, still are still subject at the Senate Blue Ribbon. Pwede sila i-cite in contempt. Pag pag hindi sila umaten. Pag na-cite in contempt sila, ground 4, hindi na lookout. Baka na, hold departure order na. Hold departure order. Katulad kay Harry Roque. Pwede namin arrestuin. Nangyari ginawa namin sa Parmali yan, ginawa namin sa PhilHealth yan dati. Para sa Diyos, Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNA News.